Muli po tayo nagbabalik dito sa Ugnayan sa Himpapawid. Tayo po ay nasa ating ika-241st episode. At bago po tayo magpatuloy, gusto po muna namin sanang i-acknowledge ang ating opening number, ang ating opening na awitin na kung saan talagang napapanahon, Lusong by Ay Grabe. So ngayon pong gabi, trio kami. Tatlo kami na kangaidaong palad ninyo ngayong gabi na kung saan tatalakayin ang mga isyong napapanahon at tumutugma sa mga sitwasyon nangyayari sa ating bansa at sa ambang panig ng mundo. So ngayon pong gabi, magpapakilala po muna ako. Ako si Edwin De Jesus Reyes mula po dito sa Tuscany, Italy. At nandito po aking mga kasama, si Kap Loida at si Kap Teddy. Kap Loida? Good evening po sa mga kababayan natin na laging sumusubaybay sa Ugnayan sa Himpapawid. Muli po kayo ay aming inaanyayahan na manood at subaybayan. I-like niyo po rin kami at mapapanood rin kami sa YouTube channel. So wag mong kakalimutan tuwing Webes po, alas 9 ng gabi. Dito po sa Ugnayan sa Himpapawid, Lloyd Arevalo po, di Roma. Kap Teddy? Okay, magandang gabi po sa ating lahat. Sa tagal kong nawala dito sa ating ugnayan, halos ay 5 buwan. Aba, Dahil mama. kung saan tayo nakarating. Aba, buti ka pa. Sana sinama mo kami. Oo, ng bundok, ng dagat, yan. Okay, sana po inyo kami samahan sa loob ng 1 oras. Ito po inyong kaibigan, Teddy Dalisay. So tulad po na nabanggit na aking mga katandim ngayong gabi, marami po tayong tatalakayin. But before anything else, magbabalita po muna natin kasama si Kap Cressy ng mga mahalagang bagay na nangyayari pa ngayong araw na ito at sa mga susunod at mga nakaraang araw. So huwag po kayong bibitaw. Magbabalita po muna tayo and then pag-usapan. Back to studio. Sa ulo po ng ating mga balita, Rimulya, tututukan, formally scandal. PBBM, Rimulya, suwak na ombudsman. Invisible insertion sa 2026 budget. And Israelis at Palestinians nagbunyi subalit may pangamba kasunod ng ceasefire agreement. At sa kabuuan po ng ating mga balita, sisilipin ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya ang kaso ng formally scandal. Ito ay kasunod ng panawagan ng isang dating senador na sana ibalikan ng bagong ombudsman ang naturang kaso na unang siniyasat ng Senate Blue Ribbon Committee noong 2021. Ani Rimulya, tila nalimutan na ang kontrobersya ng Parmali, isang kumpanya na nakakuha ng bilyon-bilyong pisong kontrata mula sa Procurement Service of the Department of Budget and Management para mag-supply ng medical supplies noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Sisilipin natin yon kasi nga tila nalimutan na at nabaon sa limot, ani Rimulya. Hindi dapat makalimutan talaga ang mga ganitong klase kasi alam natin na mabigat ang alingawngaw at maraming nagsasabi na may nangyaring ang masama noon, dagdag pa niya. Ikalawang balita, hinirang ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya bilang bagong ombudsman kapalit ng nagretirong si Samuel Martires. Ayon sa palasyo, itinagubilin ni Pangulong Marcos kay Rimulya na dapat walang sasantuhin, walang exemption at walang palulusutin at ang mga magtatraidor ay mapapanagot. Tiniyak naman ni PCO Secretary Dave Gomez na dumaan sa tamang proseso ang paghirang ni Pangulong Marcos kay Rimulya bilang bagong ombudsman kung saan sumalang ito sa pagbusisi ng Judicial and Bar Council. Sinabi ni Gomez na prerogative ni Pangulong Marcos Jr. ang pagpili kay Rimulya matapos na isumiti sa kanya nitong Lunes ang shortlist para sa nabanggit na pwesto. Samantala, sinabi naman ni Rimulya na ang trabaho ng ombudsman ay para sa buong Pilipinas, hindi para sa isang kampo ng politiko. Tugon ito ni Rimulya sa pahayag ni Senadora
Amy Marcos na siya raw ay itinalaga para itulak umano ang pagpapakulong kay VP Sara Duterte. Noong naging DOJ Secretary ako, una kong tinanggal yung weaponization ng batas and it will be not weaponized. Sisiguraduhin ko sa lahat yan, diin ni Remulla. Wala tayong sisinuhin. Matatandaan, nagsampa ng kaso si Senadora Amy Marcos laban kay Remulla sa Office of the Ombudsman kaugnay ng pag-aresto at pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Digong Duterte sa International Criminal Court. Noong nakaraang buwan, ibinasura ng Ombudsman ang reklamo ni Marcos. Invisible insertions sa 2026 budget. Tagtad pa rin ng insertions ang panukalang 2026 General Appropriations Bill na nakatakdang pagtibayin sa ikalawang pagbasa ngayong linggo. Ngunit itinago umano sa sambayan ng Pilipino ang bulto ng dagdag na pondo. Ito ang ibinunyag ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Rep. Antonio Tino sa kanyang turno in kontra matapos niyang matuklasan ang umano'y 113 bilyong pesos invisible insertions sa budget ng Department of Public Works and Highways. Dahil sa tindi ng galit ng mamamayan, napilitang tanggalin ang 255 bilyong pesos locally funded flood control projects. Pero ang inilihim sa publiko, mayroong hindi bababa sa 113 billion pesos na invisible insertion sa 2026 DPWH budget, giit ni Tino. Batay sa orihinal na 2026 National Expenditure Program, humiling ng 881.3 billion pesos ang DPWH. Ngunit, matapos mabisto ang mga anomalya sa flood control projects, binawasan ito ng 255 billion pesos kabilang ang 3 bilyong pesos duplicate projects. Gayunpaman, sinabi ni Tino na hindi pa rin nalinis ang budget dahil may natagpuang 113 billion pesos pang illegal na ipinasok na anyay hindi pinaalam ng Malacanang at Kongreso sa publiko. Hindi naman tinukoy ng mambabatas kung anong mga proyekto ang pinasukan ng nasabing halaga. Ngunit tiniyak niyang babantayan nila ang implementasyon ng DPWH. Ang pambansang budget para sa 2026 ay walang pinag-iba sa mga nakalipas na budget ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pareho lang, puno ng anomalya. Dagdag ni Tino. Nananawagan din siya ng mas malawak na investigasyon hindi lang sa 2025 flood control projects kundi maging sa 2023 at 2024. Dahil sa mga panahong ito niya, naganap ang malawakang pandarambong. Ang budget na galing sa dugot pawis ng sambayan ng lubog sa baha ay ginagawang pool of corruption na nilalangoyan ng mga korap. Mariing pahayag ni Tino. Samantala, nananatiling kumpiyansa si House Speaker Faustino Bogie III na maipapasa ang pambansang pondo sa ikalawang pagbasa sa Biyernes at ikatlong pagbasa sa susunod na linggo. At sa atin pong huling balita, Israelis at Palestinians nagbunyi subalit may pangamba kasunod ang ceasefire agreement. Napirmahan na ng Israel at grupong Hamas para magkaroon ng ceasefire, magkakaroon ito ng epektibo oras na magpatibay ito ng Israel. Mapagtibay ito ng Israel. Kapwa nagbunyi ang mga mamamayan sa Israel at Gaza kasunod ng pagkakasundo na ng Israel at grupong Hamas sa ceasefire agreement, kung saan nagtipon-tipon ang mga nagbubunying mamamayan sa Hosea Square sa Tel Aviv sa Israel para ipagdiwang ang kasunduan. Marami ring Israeli ang nagpahayag ng kasiyahan na mapapalaya na ang mga bihag na nasa puder ng Hamas at sa wakas ay makakauwi na sa kanilang tahanan makalipas ang 2 taon. Sa Gaza naman, ipinagdiwang din ng Palestinians ang kasunduan
at umaasang magdadala na ito sa tuluyang pagwawakas ng mapinsalang pag-atake ng Israel sa kanilang teritoryo. Nagtipon-tipon din ang mga tao malapit sa Nasser Hospital sa Khan Yunis para ipagbunyi ito. Nagpalakpakan at nag-cheer. Subalit sa kabila ng kasunduan, hindi maiwasan pa rin ng mga mamamayan sa Israel at Gaza na mangamba at na masira ang naturang kasunduan. Ito ay matapos ipag-utos ng Israeli military sa kanilang mga sundalo na maghanda sa anumang posibleng pangyayari habang binalaan naman ang Palestinians sa Gaza na huwag munang bumalik sa hilagang parte o lumapit sa mga lugar kung saan nakaistasyon ang mga sundalo ng Israeli Defense Forces. Sa kabila din ng mga selebrasyon, iniulat ng ilang mamamahayag sa Gaza na patuloy pa rin ang pambobomba ng Israel lalo na sa Gaza City. Matatandaan na una ang inanunsyon ni US President Donald Trump na lumagda na ang Hamas at Israel sa unang yugto ng ceasefire agreement sa gabi ng Miyerkules. Kabilang sa kasunduan ang pagpapalaya sa lahat ng mga bihag na hawak ng Hamas at pag-atras ng mga tropa ng Israel. Nakikita namang magbibigay daan ang kasunduan para matuldukan na ang gyera, mapalaya na ang mga bihag at preso sa Israel at Gaza at mapayagan na ang pagpasok ng mga humanitarian aid sa Gaza. At yan po natatapos ang ating mga balita na inihatid sa inyo ng Abante News, Saksi Balitang Totoo at ng Bombo Radio News. Gracie Del Carmen po ang nagbalita ngayong gabi. Back to studio. Gandang gabi po. Kayo po ay nakikinig sa Ugnayan sa Himpapawid. Ugnayan sa Himpapawid, programa ng migranteng Pilipino. Ugnayan sa Himpapawid, mula Pilipinas hanggang Roma ang ating kwento. Ugnayan sa Himpapawid, programa ng migranteng Pilipino, sariwang balita, buhat sa bayan ko. Ay ating pag-usapan. Muli po tayo nagbabalik dito sa Ugnayan sa Himpapawid. At tulad nga ng sinabi ng ating sigla, dito sa Ugnayan sa Himpapawid, mainit na issue ating pag-uusapan. So ngayon pong gabi, supposed to be, meron po tayong dalawang panauhin pero tila hindi tayo papalaran ngayong gabi. Pero nandito naman si Kap Teddy, nandito si Kap Lloyda, nandito yung likod. At syempre, ang ating direktor si Kap Edu, tatalakayin na lamang natin kung ano yung mga mainit na issue. Pero bago yan, pababasa muna natin sa ating kasama si Kap Lloyda ang supposed to be ating tema ngayong gabi. Kap Lloyda, please. Okay, good evening po. Tema, Martsa at Protesta, Tugon ng Masa. Konteksto, ang korupsyon, pandaraya at katiwalaan ay tumutukoy ng buo sa mga pangungurakot sa kaban ng bayan. Sumisira ito sa tiwala ng bayan sa mga nakaupo sa pamahalaan, nasangkot ang iba pang mga kaugnayan sa ekonomiya, paglilingkod at pagpapatagos ng serbisyo sa sambayanan. Ang korupsyon ay hindi lamang isyong pampolitika. Ito ay isang negatibong puwersa na nakaapekto sa araw-araw na buhay ng milyon-milyong Pilipino. Ang Pilipinas ay kabilang sa mga bansang laganap ang korupsyon at panunuhol sa pribadong sektor upang higit na makapangamkam at mapanatili ang poder o posisyong hinahawakan anumang sektor ang kinabibilangan. Mula sa manggagawa, magbubukid, mangingisda o mandaragat, kabataan, kababaihan at iba pa. Ang lahat ay kailangang mamulat. Sawa na ang bayan. Sa kaganapang ito, bantad na sila ay ganitong uri ng paglilingkod na ginagawa ng mga nahalal.
Paulit-ulit lamang at walang pagbabago. Ngayon ay kumikibo at kumikilos na ang bayan. Sana ay magpatuloy sa ganito ang maging matapang na tugon upang tuluyan ng makaahon ang bayan. Yun. Paulit-ulit lang daw, Kapten D. Ano ba masasabi mo dyan? So bagay, totoo naman, di ba? Totoo naman talaga yan eh. Kahit pa nung panahon nagmula pa nung panahon ni Macapagal yan, Macapagal Diosdado hindi yung anak. Talagang yung korupsyon. Ganun na, matindi na. Ay, kasi mabigat kasi, kaya nga napapansin natin na karamihan sa ating mga mamamayan, at nakita natin din sa mga nakaraang 2 linggong manifestasyon sa kalsada, lalo na noong September 21, na dapat sana, ang issue ay yung martial law, yung batas militar na ibinaba ng diktador, ng dating diktador, natatay ng Pangulo ngayon. Pero tila na isasantabi ito dahil doon sa matinding korupsyon na nagaganap patungkol dito sa sinasabing mga flood control projects. Ang mabigat nga dito, sabi nga ni Kaploida, paulit-ulit lang. Tila ba walang dala? Most of these politicians, mga involved at nababanggit dito sa corruption na ito, na kung saan daan-daang bilyon, ha? Tila sila din yung mga nakaraang involved, di ba? Paano ba nangyayari ito, Kap Teddy? Ano bang ugat nito? Pwede bang bigyan mo kami ng pag-aanalisa mo kung bakit nagkakaganito? Tila ba? Wala rin naman takot ng mga hinayupak na ito, di ba? Alam mo, yung korupsyon na yan, wala namang natunay talaga napaparusahan eh. Yung mga utak niyan, hindi naman napaparusahan. Namamayagpag palagi. Pagkatapos ang halalan, sila pa rin nagpapait lang sila ng mga namumuno. Pero sila rin yan. Halimbawa, sa mga Marcos, yung mag-anak nila, mag-anak ng mga Duterte, tulad ng Cavite, mga Rimulya at Revilla, ang Batangas, mga Recto, kung saan sila rin. Kaya paano wala tayo talagang aasahan dahil ang politika ng mga nauupo ay sila rin. Paano sila maiimbestigahan kung sila rin na mag-iimbestiga sa kanilang mga kapwa at kanilang mga sarili at pamilya. Kaya tuloy ang korupsyon. Yung sistema nila na halimbawa naglabas sila ng 1 milyong budget. Bago dumating yan, doon sa pagdadalahan, halimbawa doon sa isang lugar, isang barangay, ay kakalahati na dahil yan ay nakaltasan na. Nagmula sa national, papuntang provincial, then sa munisipyo, bago pa makarating ng barangay, ay barya na. Kaya malaki ang budget, pero maliit ang naipapagawa. Kaya pag nagpagawa ng isang proyekto, ay madaling masira dahil kulang sa mga gamit. Halimbawa, diyan sa kalye, sa daan, dapat talaga yan yung tinatawag ng 1, 2, 3. Isang sakong saminto, 2 bato, 3 buhangin. Anong nangyayari sa ngayon ay 1, 4, 5. Kaya pagka yung semento ay tiningnan mo, hinipo mo, ay talagang nasisira madali. Parang wala ng semento. Dahil dinadaya nila yung mga sangkap. At kaya sino ang mag-iimbestiga rito? Kung ang nakaupo naman, sila rin. Kaya walang pagbabago kung ganyan. Halimbawa, kagaya nitong Parmali, nakalimutan na dahil ng korupsyon. Pero malapakalaking pera ang nawala dito, bilyon. Ito'y panahon ng pandemic, noong 2020. Na sana muli itong buksan at mapanagot kung sino talaga ang may kasalanan nitong mga nangyayaring ito. Ang health, ang sa education, lahat ng departamento, hindi lang ang DPWH, ang mayroong korupsyon. Lahat yan ay mayroon. Halimbawa, sa education, tingnan natin, hindi ba mamimili sila ng mga gamit? Ang binibili nila ay mga mumurahin. O dili kaya overpricing. Sino ba mag-iimbestiga sila? Ang iniuupo naman nila kanilang mga kasamahan. Ang mga nadadawit dito, yung mahihina lang ng mga tao, pero yung malalakas, hindi. At saka kung lumalabas na yung mismong ahensya na dapat mag-imbestiga at mag-audit, mismong isa sa pinakamataas na nasa posisyon ng Commission on Audit, involved pala. Di ba? Pangalawa,
ito, yung lumalabas kasi dun sa naging komento ni Kap Teddy, lumalabas yung kawalan ng impunity. Walang napaparusahan. Kaya hindi sila nadadala, hindi sila natututo. Kaya patuloy nilang ginagawa, paulit-ulit nilang ginagawa ang mga ganitong uri ng scam, ganitong uri ng pagnanakaw sa kaban ng bayan, dahil hindi naman sila napaparusahan. Tulad halimbawa, nung mga ipinakulong ng termino ni Pangulong Benigno Aquino Jr. na si Pinoy. Isipin mo, 4 yung ipinakulong, isang dating ex-president, isang dating Senate President, tapos 2 senador. Tapos nung umupo yung si Duterte, lahat malayang nakalabas. Diba? Nakatakbo pa at muli pang nanalo. So, paano nga naman silang madadala? Ito rin yung mga taong involved dito doon sa nakaraang pagnanakaw sa PDAP, sila rin yung involved dito sa flood control projects. So, Kap Lloyda, ano naman sa palagay mo? Inanalisa ni Kap Teddy at hinimay-himay niya kung ano yung mga diskarte ng mga buhayang ito sa gobyerno, di ba? Ikaw, ano sa palagay mo? Bukod doon sa kawalan ng impunity, anong dahilan kung bakit itong mga hinayupak na ito hindi nadadala? Sige nga. So, ganun na nga. Ganun na rin ang pananaw ko. Kag isa pa namamayag pag talaga ang corruption dahil nga sa political dynasty na tinatawag. Isa lang example ko yung sa Masbate. Kasi ano siya Bicol region siya. Malapit yun ang sa amin Sorsogon. Tapos ang sa kabila nun is Masbate. Sa Masbate lang namamayag pag ang mga coup. Isipin mo, governor ko, vice governor ko, mayor ko, tapos mayroong, basta 8 sila lahat eh. Mayroong mga distrito na first district ko, second district ko, fourth district, sixth district, 7, basta 8 sila lahat. Puro sila nakaupo. Isipin mo mga bata pa, parang ginagawa nilang negosyo. So syempre kung may kapalpakan na ginagawa ang governor, paano magre-react ang mayor? Or ang mayor may kapalpakang ginawa sa ano niya, sa city, sa town niya. Paano magre-react? Paano magpa-funnies? Paano i-call ng governor na mismo ang governor kamag-anak? Kaya syempre, maglalaganap talaga ang corruption. Mas lalala talaga. May kapalpakan ang vice governor, hindi pwede mag-react o hindi pwede magsampa ng kaso ang governor kasi kamag-anak niya. May kapalpakan ang ibang distrito. Like, isipin mo, 5 ata sila, 4 sila na 4 sila na mga congressman sa iba't ibang distrito. Ang isang distrito lang may kapalpakan, may ninakaw, may ginawang kabalasdugan. Paano magre-react ang ibang district na puro pamilya, puro kamag-anak? O isipin mo, at saka matindi talaga doon eh. Noon ang mga Espinosa doon, pag alam nila na ang kalaban nila malakas, anong ginagawa nila? Pinapatay nila. Elementary pa ako, talagang pinapatay yun habang nangangampanya. So paano mo masisettle, paano masusolusyonan ang corruption na tinatawag? Malabo talaga dahil ang dynastiya talaga nangingibabaw at namamayagpag. So yun ang isa sa mga dahilan na mahirap ka mag-implement, mahirap na parusahan mo siya. Magre-react ka ang mayor ninyo, ganito, ganun, ganyan ang ginawa. Paano ko dapat, kaysa ibang mga lugar, nalalaman ko mismo, pinapatawag yun ng governor, ang mga mayor sa bawat bayan, pag may kapalpakang nagawa, paano yung gagawin ng governor kung mismo kamag-anak niya yun eh? So, lalong lumalala ang corruption kasi nga sa existence rates ng dynastiya. Yun. So, ano muna, total, sabi nga, nabasa na ni Kap Lloyda kanina yung ating konteksto, yung tema at saka konteksto. Tayo pinapalad pa rin ngayong gabi kahit na medyo malamig na ang panahon dito dahil alam naman natin na hindi rin madali para sa ating mga guests ang gumising ng ganitong oras sa Pilipinas, alas 3 ng madaling araw. So, madaling araw. Talaga tayo po ay nagpapasalamat. Tulad po na nabanggit ko kanina, dapat po 2 ating kadaong pampalad ngayon. Ngayon po, dapat po ay si Caronel ay kasama natin ngayong gabi. Pero ang kanya pong chairman, ngayon pong gabi, kasama natin si Ka Fernando Hicap. Siya po ang pambansang lakas ng kilusang mamalakaya ng Pilipinas o Pamalakaya. Siya po ang national chairperson at siya po ay dating representative ng Anak Pawis Party List noong 16th Congress. So, magandang umaga, magandang gabi. Good morning po, nakahabol.
Kasamang Ay, Kap maganda. Fernando, maraming salamat sa iyong pagsusimikap na makadaong palad kami ng gabi at talakayin natin yung mga issue at problema ang kinakaharap hindi lamang sa usapin ng mga mangingisda tulad ninyo at siyempre yung mga usaping nasyonal, politika at kung ano-ano pa. So welcome po at maraming salamat. Okay, magandang Ay, gabi maganda. po, Kapando. Magandang umaga po. Sorry po, medyo na late. Oo, Umaga hirap po na kayo. talaga gumising. Ah, So, Kap Lloyd, Kap Teddy, baka pwedeng unahan mo na ng isang nagtataginting na tanong si Kapando ng patungkol sa usapin ng tema natin ngayong gabi, konteksto. Oo, alam naman natin na si Kapando, siya yung Pangulo ng Pamalakaya at ang mga mangingisda ang isa sa uri na tinatawag natin na nasa mababang uri ng buhay ng mga tao. Bakit ko nasabing mababang uri? Dahil hindi naman sila yung mga may-ari ng malalaking fishing vessel, kundi sila ay may-ari ng mga bangka. Buti kung ang bangka nila ay may mga motor. Baka yung bangka pa nila, yung sasagwan, nagkagaya ng ginagawa ko noong araw, pag ako'y nangangawil, sakay lang ako sa bangka, doon sa tinatawag na paraw, sinasagwanan mo para makapunta doon sa medyo malalim-lalim at makahuli ka ng konting isda. Yun yung sa pamalakaya. Kaya tayo umpisa natin yung tanong kay Kapando, ano po ba ang epekto sa mga mangingisda nitong malawakang korupsyon na nangyayari sa ngayon? Nako, magandang umaga din, Green, at sa lahat. Oo nga, tama po yun, no? Kasi di ba pagkakailan mismo sa gobyerno ng Pilipinas, ang sektor ng mga mangingisda ang pinakamahirap, no? Poorest of the poor. Kumbaga sa lahat ng sektor ng lipunan natin, ang mga mangingisda yung pinakamahirap na sektor, no? At umaabot sila na mahigit 30% ang kahirapan, no? Actually, ito ay conservative pa. Kung pagbabatayan natin yung realidad sa kalagayan ng mga mangisda natin, ay baka abot sa mga 80%, no? Hindi lang 30% ang naghihirap. At dito rin natin matatagpuan sa komunidad, sa mga coastal area, yung mga malnourished, no? Na mga bata, ah, yung mga bahay at kawalan, no? Kawalan ng matayang serbisyo tulad ng tubig, kuryente, ay salat na salat, no? Yung ating mga mangisda. Kaya sa ganung sitwasyon, sila yung vulnerable, no? Lalong-lalo na sa panahon na merong masasamang sakuna, no? May bagyo, ay vulnerable, no? Yung mga mangingisda. At sa kabila, nung ganong paging vulnerable, actually, mayaman pa naman ang pangisdaan natin ng Pilipinas. At mismo sa data ng gobyerno, 4.5 million metriko tonelada ang total production natin. Ang consumption natin, kung pagbabatayan natin, aabot lang sa mga 3.7 million metriko tonelada. So 37 kilos per capita, bawat Pilipino, kaya dapat hindi naghihirap ang mga mangingisda, no? At hindi dapat tayo nag-import ng isda kasi sobra-sobra pa yung production natin kaysa doon sa consumption. Kaya lang, dahil nga doon sa katangian ng orientasyon ng industriya ng pangisdaan natin ay export at import, no? Export-oriented and import-dependent. Kaya nag-export tayo ng isda at mas malaki ang ini-import natin. At dahil dyan, mas lalong kumikita yung mayroong monopolyo at control, no, sa industriya ng pangisdaan. Ito yung mga may-ari ng mga commercial fishing vessel o malalaking palakay at saka culture. No? At sila rin, no, yung mga nakaupo sa poder. Sila yung mga mayor, sila yung mga governor, yung mga dynastiya, no? Kaya kitang-kita mo ang ganong sitwasyon, yung mga programa at polisiya sa industriya ng pangisdaan natin talagang hindi nagdilingkod sa interes ng maliliit na mga isda, kundi nagdilingkod ito sa interes at pakinabang
ng mga dinastiya na may control, no? Halos ng 80% ng total production o yaman ng ating pangisdaan. Kaya yun ang problema, no? Kasi lalong pinapalala pa ito ngayon dahil kahit yung access, di ba? Kung sa konstitusyon natin ay ginagarantiyahan dapat ng gobyerno at tinutulungan lalo na yung mga artisanal fisherman, no? Para mabuhay ng disente at may dignidad. Pero sa ngayon, no, dito sa bagong Supreme Court decision regarding dito sa petition ng isang commercial fishing vessel sa Navotas City na pinaburan na pinapayagan na ng mangisda yung mga malalaking palakaya with 27 fathom ang lalim ng dagat. Kaya kung yung 15 kilometers na dapat exclusively para sa maliliit na mangisda, mga 10% na lang nun yung matitira para sa mga maliliit na mangisda. Kaya wala na talaga. Gutom na yung mga mangisda natin at maliban pa dyan, ay dahil doon sa Local Government Code of 1991 na ibinagay yung otoridad, no, pamamahala sa mga local government units ng 15 kilometers of municipal fishing ground, ay nagpasa ito ng sariling interpretasyon, no, ng mga ordinansa na sa sarili nitang interpretasyon na kapag hindi ka rehistrado doon sa kanilang munisipyo, ay bawal kang mangisda sa kanilang pangisdaan. Kaya kung dati, halimbawa, kung sa isang body of water na composition niyan o sinasaklaw siya ng iba't ibang probinsya at reyon tulad ng Manila Bay, no? Halimbawa, Manila Bay, isang body of water, pero ang nakasaklaw sa kanya ay 3 reyon, di ba? Yung Central Luzon, National Capital Region, saka yung Region 3, yung Southern Tagalog, nahahati pa yan sa bawat munisipyo, mas marami yun. No? Kaya, ang munisipyo yun dyan, pag hinati mo yan, mahigit mga 30 munisipyo yung nakasaklaw dyan sa Manila Bay. Kaya doon sa 30 munisipyo na yun, isang munisipyo ka na lang makakapangisda, ganun kalala. No? At hindi pa yon. Ang pinakamalala ay dahil nasa otoridad nila, sila na yung nagtatakda anong gagawin. Paano gagamitin? Paano i-maximize yung mga municipal fishing ground nila? Kaya malawakan ang conversion and privatization ng pangisdaan natin sa iba't ibang gamit. Una dyan, yung aquaculture, no? Yung pagpapalawak ng mga palaisdaan, mga mariculture, mga fishpin, mga fish cages, na sila rin yung may-ari. Pangalawa dyan, yung mga reklamasyon. Yung tinatambakan, yung ating pangisdaan. Halimbawa, dito sa Manila Bay, sa buo, sa Pilipinas, sa ngayon, mula doon sa dating Pangulong Duterte, at ngayon kay Bongbong Marcos, na natili na mga abot ng mga 187 reclamation project under the Philippine Reclamation Authority sa buong bansa. At sa Manila Bay ay merong 22 reclamation project na meron ng environmental compliance certificate at ongoing yan. Hindi pa kasama dyan yung 2,000 hektarya na New Manila International Airport ng San Miguel Corporation dito sa Bulacan. No? Kaya binabaha. No? Lumulubog at hindi na talaga nawawala ang tubig sa bahagi ng Bulacan, bahagi ng Navotas, at saka sa Pampanga and Bataan. Dahil dito sa 2,500 hectares reclamation project. Dahil bumabaha yan, nandun na, no? Yung kailangan na natin mag-anyan. Ibsan yung baha sa komunidad. Kaya dito na pumasok yung mga flood control project. No? Kaya, kung susuriin natin, talagang planado. No? Planado, sistematiko, ang korupsyon ng gobyerno, hindi na nung nagdaan hanggang sa ngayon. Ang pinakamalala sa ngayong administration, no? Kasi umaabot ng
Kung dati-dati, sabi nila, no, sa mga investigation na lumalabas, ay 10% lamang ng total project, no, yung SOP. Pero sa ngayon, ay umabot na sa 25 to 30% yung SOP. At ang pinakamalala doon, yung ghost project. Di ba? Parang yun. Ganun, nakakaano talaga yung sistema. Kaya mas lalong lumala yung corruption dito sa administrasyon ni Marcos Jr. No? Hindi naman tataka yun kasi ugali naman nila yan, no? Dati pa, sa kultura ng pamilya nila yan eh. Yung dating si Marcos Sr., no? Pero mas malala ito ngayon. Kasi trilyonis po ang nawawala sa pondo ng bayan. Kaya nakakaano talaga, talagang kung hindi ka pa makagagalit dito sa sistema ng pamamalakad ng Marcos Jr. ngayon, ay talagang manig ka, dito na. Kasi talagang ano eh, kumbaga sa ano, winasak mo, masamang isda yan, totally, talagang sinadya nyo, nawasakin, yung pinagkukunang kakarampot ng ang kabuhayan ng mga maliliit na mga isda, tinanggalan mo pa sila ng tirahan at kabuhayan, at nilulubog mo pa yung mga mamamayan sa baha kapag mayroong masamang actually, kahit nga high tide lang, naglaki lang tubig, high tide, ilubog na sila. At ngayon pinagkakitaan nila at hindi nila sinusolusyonan dahil ginagawa nilang gatasang baka. Kaya yung gano'n, no? Yung gano'n natin, paano, gano'n mo lang madaling maipepresenta kung anong klaseng sistema merong pamamalakad ang administrasyon ni Marcos Jr. sa ngayon. Kaya walang aasahan. At lalong wala tayong aasahan dito sa investigation. Actually, kung bakit napilitan siya na magpahayag nung suna niya, itong huling suna niya, regarding dito sa corruption, no? Sa flood control. Kasi hindi niya na maitago. Kasi last, yung previous na suna niya, pinagmalaki niya pa yung flood control. Di ba? Pero mga 3 araw matapos yung suna, umulang, bumaha sa Metro Manila. Kaya nabati ko siya doon. No? Hindi na, kung magkasano, hindi na kayang itago ang korupsyon at matinding epekto sa mamamayan, lalo na sa kabuhayan, ang baha. Kaya napilitan siya. No? Kasi populismo eh. Gusto niya kung ano yung issue, no? Nagalit yung mamamayan, sasakyan niya yun eh. Kaya sumakay siya doon. Kaya itong huling sunan niya ay sinama niya na mahiya naman kayo, no? Doon sa mga mandarambog sa flood control. Ang problema, ano yan eh, hindi naman mangyayari either yung isang sistema ng korupsyon kung hindi dahil sa Pangulo. Kasi ang budget sa bawat taon ay budget ng Pangulo yan. Kaya kung yung insertion na tinatawag nila, so unprogrammed fund, no, ay sistema yon. Hindi yung pwedeng sabihin na hindi niya alam yon, no? Yun ay bahagi ng programa niya. Kaya lang isang problema, lumala na nga, no? Lumala yung corruption at tumitindi na rin, no? Yung tunggalian ng mga naghaharing uri, lalong-lalo na yung mga pro-Duterte, hindi na maano yan, no? Hindi na ma-control. Tumikitid na rin yung pinag-aagawan na pundo, kaya naobliga siyang kunwari ay paimbestigahan yan. Pero ngayon, no? Kita mo naman na hindi naman talaga seryoso na imbestigahan yan. Halimbawa sa Congress, tapos na yung pandinig, no? Yung mga hearing. At sa Senado, ganun din, no? Bulabog na at nag-aaway-away na, no? Nag-resign na si Pangulo Lacson, yung sa Blue Ribbon. Kaya wala na, nabumuo ng ICI, yung Independent Commission on Infrastructure. Yung problema naman, hindi natin alam kung paano i-imbestiga kasi exclusive, no? Kasi ayaw daw ma-influence yung public influence yung mamayan kapag nagan. Kung kasi ano,
gumagawa na, no? Ginagawa ang paraan. Kumbaga sa in-expose na to ngayon, at parang galit na galit siya, pero ngayon ay gumagawa ng paraan para mapahupa yung galit at ma-minimize, no? Yung makakasuhan. At meron lang siguro ilang pwedeng kasuhan dito. Ang tingin natin baka sa congressman, baka si Saldig ko lang yung target, no? Na exact-sacrifice. Tapos sa contractor, baka itong si ano yan, itong mga diskaya, no? Kumbaga sa ano, limited. Pero yung pinaka-mastermind ang ano yan, sistema, chronic, systematic corruption ng administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. ay hindi mo siya masusolusyonan. Kasi siya ay isa rin, no? Sa nagkinabang dito. At sasambulak niya sa mukha niya. Lalong-lalo na. Kapernando, maganda po yung yung pinaliwanag ninyo hanggang sa umabot tayo dito sa usaping pangkasalukuyan ng mga maitanong ko lamang po kasi diniscuss ninyo kung ano yung kasalukuyang kalalagayan ng ating mga maing isda sa ating bansa. Ang kalalagayan nila na kung saan pati yung natural resources, sabi nga ninyo, sapat naman. At hindi naman tayo kinukulang at kukulangin sa mga susunod pang panahon na kung tutusin, hindi tayo dapat naghihirap, lalo na mga uring mga mangingisda na kasama natin sa pamalakaya at iba pang panig ng ating bansa. Ano pong ginagawa ng pamalakaya? Kasi sabi nga ninyo kanina, sa halip na tulungan, kinuha pa yung lugar na pinangingisda na tinitirhan nila sa pamamagitan ng mga reclamation projects. Tapos sabi nga ninyo, organisado, yung ginagawa, tinabunan, tapos para bahain, tapos para gumawa naman ng mga flood control projects at doon naman mamalasalapi itong mga hinayupang gnakaw na ito. Ano po? So sabi ko nga po, ano naman po ang mga programa at ginagawang pagkilos ng pamalakaya para yung ating mga kababayang mangingisda na alam naman natin talagang napabayaan at patuloy na pinababayaan ng gobyerno at ng kung ano-ano pang ahensya ng ating pamahalaan para kahit papaano ma-improve naman yung kanilang kalalagayan, hindi lamang sa uri ng pangingisda, kundi sa uri ng pamumuhay na kinakaharap nila ever since up to present. Yes, ganito, no? Ang Pamalakaya ay isang federasyon, no? At ang kanyang programa ay organisahin, no? Organisahin ang malawak na bilang ng mga mangingisda, no? Sa ating bansa at pamunuan at i-develop sila, no? Para ipaglaban nila yung kanilang mga demokratikong karapatan, no? Na tinatanggal sa kanila. Kaya ang programa ng Pamalakaya ay organizing, training, and mga yan, sa forma, no? Ng mga pagkilos, mga rallies, mga dialogues, mga pikit sa mga ahensya ng gobyerno. At ganun din, no? Yung ating legislative work. Meron din tayo legislative work, no? Regarding dito, halimbawa, yung 15 kilometers, hindi po 15 kilometers yan. Dati 6 kilometers lang yan Sa panahon ng Diktadorya Marcos, yung sa ilalim ng fisheries degree 704 o fisheries degree of 1975, ang itinakda lang ng lugar para sa mga maliliit na mangingisda ay 6 kilometers from the shoreline. At dahil sa pamalakaya at sa iba't mga organization ng mga mangingisda from 1975 at nabuo ang pamalakaya ng 1987, isa sa isyo, no? Na dala-dala natin yon na palawakin mula doon sa 6 kilometers ay gawing 15 kilometers municipal fishing ground. Kaya noong 1998 ay naisama yung 15 kilometers, no? Kaya naging 15 kilometers yan. Yun yung mga limbawa. Kasi naniniwala tayo na hindi kaya, no? Hindi may pagtatanggol ng mga mangingisda yung karapatan nila sa kabuhayan, sa paninirahan at seguridad, no? Nila kung hindi sila organized, no? May pagtatanggol lamang nila ito
maipupusto, no? Yung kanilang mga karapatan kung sila ay organisado. Kaya primary, yung taas ng pamalakaya ay organisahin yung mga maliliit na mangingisda at tulungan sila na matuto para ipagtanggol nila yung kanilang mga democratic right. Kaya sa katunayan, mula noong 1987, sa mga organized community ng pamalakaya, bagamat na andyan yung mga banta ng demolition, no, sa kanilang mga komunidad, ay naipapanatili natin sila, no? Marami tayong mga tagumpay. Actually, kung pagbabatayan natin itong mga reklamasyon sa Manila Bay na nabanggit natin, matagal ng panahon ng programa yan eh. Kasi yung reklamasyon talaga ay bahagi pa yan doon sa programa ng dating diktador na si Marcos na kung saan tinawag niyang New Era, no? Ang Manila Bay at gawin talagang ano yan, sa business center. Parang ano yan, ano yan, negosyo, no? Para sa tulad ng Singapore, no? At bahagi yan yung Calabarzon Project. Yung pagtatayo ng mga economic zone tulad sa Bataan, tulad dito sa Cavite. Yun, no? Yung ganung mga programa, pinagpapatuloy yan at hindi nagbabago yan. At ngayon, no? Nagpapatuloy yan. Kaya hindi simpleng ngayon lang itong programa na reclamation, kundi mas lumalala yan dahil nga doon sa pagiging ano na, pagiging under the control ng mga local government unit, yung 15 kilometers municipal fishing ground. Kaya yung mga nakaupo sa puder ng mga mayor, dahil sa interest nila na pagsasamantala rin, no, doon sa kanilang maiksing panahon na sila yung mayor, ay pakinabangan nila yung likas na yaman ng pangisdaan. Kaya sila mismo, no, yung mga proponent at nagbibinta ng kanilang mga lugar pangisdaan para sa iba't ibang gamit. At ang pinakamalalaman dyan ay itong ano yan, itong reclamation. At yung reclamation, mayroon pang malalang epekto niyan eh, yung pinagkukunan ng pantambak, no? Kasi dito sa Manila Bay, sa ngayon, dahil naubos na yung coral reefs dyan sa Manila Bay mismo, yung sa Nicolas Shoal, ngayon ay kumukuha na ng pantambak sa Mindoro, sa Zambales, and Ilocos. At ang problema, nagko-collapse na rin, no? Yung mga coastal area doon, dahil doon sa patuloy na kinukuha yung buhangin para ipagtambak. Kaya yun yung epekto ng mga programa. At may programa rin ang pamalakaya kaugnay doon sa pagbibigay ng ayuda, no? Merong mga disaster na nagaganap sa pamamagitan ng mga network and support, no? Sa mga isda ay na maaabot kaya natin kahit paano ay makapagbigay tayo ng relief, no, sa kanila. At ganun din yung paggagabay sa kanila na singilin, no? Itulak yung mga local government and national government na maghingi o ipaglaban, ano, yung ano yan, ayuda o yung suporta doon sa mga apektadong kalamidad, ano, apektado ng kalamidad. Kaya gano'n, no? May gano'n yung ating mga programa. At ang pinakamabisang paraan talaga para matiyak natin yung mga mangisda na komunidad na hindi napapaili sa kanilang pangisdaan o coastal area, dapat ay organisado sila. Kapag hindi sila organisado, ay napakadali, no, na mapaili sila. So talagang importante po yung pag-oorganisa sa ating mga mangingisda para malaman nila ang kanilang mga karapatan at kung paano may improve yung kasalukuyang sistema ng pangingisda, yung kalalagayan ng pamumuhay nila. So, yun po yung main objective ng pamalakaya. Kaploida, baka may tanong ka? Doon lang po sa ano, sir, doon sa tungkol sa yung mga mangingisda natin sa ano, sa Zambales. Pahirapan ang pagdala ng supply sa kanila dahil ang gobyerno laging gumagawa ng mission, no? May mission supply sila. Pahirapan dahil minsan hinaharang, hindi na idadala ang mga supply ng mga mangingisda natin doon na nangingisda sa may Scarborough Shore. So ano po ang programang ginagawa o may programa po ba ang pamalakaya para sa kanila na kahit paano man lamang mapagaan at
mabawasan o maibsan yung kanilang pinagdadaan doon. Yes, oo, malala, no? Pakalala ng problema natin. Regarding hindi lang Sambales yan, lahat ng mga mangisda natin, no, na kumbaga sa ano yung traditional fishing ground nila, yung West Philippine Sea, no? Ibig sabihin yan, hindi lang Sambales, Bataan, may part ng Batangas and Mindoro, no, and Palawan na nangingisda dyan. Talagang napakalala na, no, ng kalagayan nila. Kung sa report sa amin, no, at ito nung 2021 pa, sabi ng mga mangisda natin dyan, halos aabot na sa mga 70 to 80% ng kanilang kita ang nawala. Ibig sabihin, yung huli. Pag sinabi natin kita, huli yun eh, na isda, yung nawala dahil doon sa presensya, no, ng mga Chinese Coast Guard at PLA, no, yung People's Liberation Army na mga ano yan, mga mangisdang commercial fishing ng China na mga nag-ooperate dyan sa West Philippine Sea, no? Ano yan, kahit yung Scarborough Shoal, no, yung traditional fishing ground nila, na pinakamalapit sa Sambales ay hindi na nakakapasok sila doon. From 2012 hanggang ngayon, abot pa lang sila ng mga 10 nautical miles doon sa Scarborough Shoal. Sinasalubong lang sila ng mga Chinese Coast Guard at pinapaalis na sila. Ganun nakalala, no, yung kalagayan natin. Doon sa, bakit umiral, no? Yung ganun ka porsigido, ganun ka, ano na, no? Yung tensyon, lumala yung tension dyan sa West Philippine Sea. Kung matatandaan natin, nagsimula yan sa panahon, no, ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Dati-rati, hindi naman sila nakakapasok dyan ng ganyang kabilis at malawak. At ang mula noong 2005, dahil doon sa tripartite seismic undertaking, no? O yung lateral ng Pilipinas, ng China at ng Vietnam na para oil exploration sa West Philippine Sea. Ito yung nagamit, no, ng China para illegally mag-reclaim, pagtayo ng artificial island dyan sa West Philippine Sea. Kaya kung matatanda natin from 2005 to 2011, doon na lang natin nalaman na naitayo na ng China yung 6 na artificial island, no? Meron ng mga airstrip at meron ng mga military, na Chinese military na sa madaling salita, ginawa na nilang base militar yung 6 na illegal, no, na nireclaim ng China dyan. At mula noon ay hindi na sila umali, no, yung presensya nila dyan, hanggang doon sa umabot na nagkaroon standoff yung Philippine Navy at saka yung mga PLA at saka mga Chinese Coast Guard dyan sa bahagi ng Scarborough Shoal. Kaya noong 2012, ang nagkaisa na dapat mapayapa, no, lalo kasi niyan, at nag-order na umuwi, no? Ang ating Philippine Navy ay umuwi, pero yung mga Chinese law enforcers ay hindi umalis. Nanatili sila doon. Kaya doon na nagkaroon ng no? Water cannon, nagkaroon na ng mga karanasan yung ating mga mangisda na talagang pinawasak na, no? At hindi na sila pinapayagan, inaakyat ng mga Chinese Coast Guard yung mga mangisda natin at kinukuha yung kanilang huli. Lumala yon. Kaya yung gano'n, noong 2012, 2013 ay nag-file, no, ng complaint ang Pilipinas sa sa Permanent Court of Arbitration. At 2016 ay nanalo tayo na ibinasura yung last line, no, claim ng China sa West Philippine Sea. Tayo yung nanalo, na tayo ang merong historical at meron tayong political and cultural rights diyan sa West Philippine Sea. Pero hindi kinilala, no? Ang isang problema doon,
yung Pangulo ng Pilipinas mismo ay hindi kinalala yung arbitral decision na pabor sa atin noong 2016. Sino ba yung Pangulo natin noon? Si Duterte yan, no? Dahil pro-China, si Duterte ay itinuring na ang desisyon nito ay isang ano lang, no? Tissue paper o isang basurang papel lamang. Hinayaan yung pananatili ng mga presensya ng Chinese law enforcers yan sa West Philippine Sea. Ang ipinagtanggol niya na lang yan, yung ano yan, 12 nautical miles from the shoreline. Kaya kung sana, binuyang-yang na, binigay na ni Duterte yung West Philippine Sea sa China. Ang ano niya lang niya, ang meron lang tayong karapatan dito sa 12 nautical miles nung ano yan, territorial sea, no? Na ginagarantiyahan ng Constitution sa yung 1982 United Nations, the Law of the Sea. Kaya, kumbaga sa ano, dahil sa mga pangulo na to, naging nagamit ng China, no? Na manatili dyan. Kaya ang hirap ng paalisin sila dyan at ginagawa na talaga nila na kahit minabati ko sila ng iba't ibang bansa, pero nanatili dyan. Pero ang pinakamasakit dito ay nagamit, no? Nagamit ng US yung issue ng West Philippine Sea para makapanumbalik yung mga base militar ng US sa ating bansa dito sa Pilipinas. Kaya sa pamamagitan ng mga EDSA, no? Na kung saan hindi lang nagamit kundi talagang libre, no? At ito nga, itong hearing dito sa budget hearing ngayon lumabas dito sa Palawan, sa Mabalacat, Palawan, yung isang EDSA site ng US dyan, yung mga pagde-develop niyan ay pinupunduhan pala natin. Kaya ganun ka, napakinabangan ng US. Libre na sila sa paggamit. Ay balik na lang yung base militar at na i-deploy nila yung malawak na bilang, no, ng mga troops at ganun din yung mga kagamitang pandigma. At tayo pa, yung Pilipinas pa yung nagagawa ng mga pasilidad, no, para sa gagamitin nilang mga EDSA site o mga base militar nila. Actually, base militar nila yan. Kaya, tapos, yung balikatan exercise, no, nagagamit nila yung mga joint, mga military exercise dito sa ating karagatan na kapag merong mga nagaganap na mga balikatan exercise, automatically ay bawal mangisda. No shield zone yan, no? Kaya apektado yung mga mangisda. Kaya walang pagkakaiba, no? Yung epekto sa mga mangingisdang Pilipino nung China at saka Amerikano, nung presensya nila dito sa ating pangisdaan. Kaya ang panawagan natin, dapat i-demilitarize, no? Yung West Philippine Sea at solusyonan sa mapayapang paraan. Pero mukhang hindi ganoon, no? Yung direksyon kasi yung administrasyon ni Marcos ay talagang nakaasa sa tulong at suporta ng Estados Unidos, no? Kaya yung gira, possible na hindi maiiwasan, no, itong paglala ng tension dyan sa West Philippines ay magkaroon talaga na maganap, no? Magkaroon lang ng putok na ano dyan, mangyari na yung proxy war ng US at saka ng China dahil sa agawan, no, ng mga imperialistang bansa. Dalawang nagbabanggang imperialistang bansa at dito sa ating bansa maganap na naman, no? Maging proxy war na naman ng Pilipinas, dahil tayo ay biktima nun. Yun yung problema dyan. Kung kaugnay doon sa anong tulong ng pamalakay sa mga mangisda natin dyan, ay yan, ino-organize rin natin sila, no? At isinasama natin sila at sinasama natin sila doon sa mga dialogo at pagingit ng suporta doon sa mga ahensya ng gobyerno, no? Ano yan? Ano talaga yung pagkondina doon sa patuloy na pagkondina natin na dapat ay pagkondina doon sa patuloy na presensya ng mga tropa ng US at saka ng China dyan sa West Philippine Sea at yung pagkondina sa patuloy na pagpapakaladkad, no, ng administrasyon ni Bongbong Marcos sa pagsunod sa otak gira na ng US, no? Kaya yan, no, yung ating mga ginagawa, mga pikit para expose, no, pikit sa US sa Chinese embassy para expose
yung illegal, no? Na ginagawa ng China. Uh, Malaki rin, no? Malaki rin yung naitutulong natin dito sa expose. Makikita natin to doon sa halos mga 80% plus, no? Ng mga mayang Pilipino yung total, no? Doon sa pag-occupy ng China diyan sa West Philippine Sea. Kaya yun nga, yung isang problema natin dito, yung administration mismo, ang gobyerno mismo natin talaga ay walang layunin na lutasin yan sa mapayapang paraan dahil taga-sunod lang talaga o sunod-sunuran kung ano ang diktat and position ng Estados Unidos. Na malinaw Yung naman, no? Ng Estados Unidos, ng US, yung Vivo to Asia, yung containment na ang expansion ng China, kaya nga kasama ang Pilipinas doon sa first island ng US, no? Para i-content yung China ng expansion niya. Yung first island din sila kasama yung Taiwan, yung Japan at saka Pilipinas para encirclement yung China expansion nila. Kaya yung ganong no, ay talagang tayo kinakalagyan ng Estados Unidos doon sa tira. So yun, naipaliwanag na, nasagot na yung tanong ni Kap Lloyd. Kap Teddy, baka meron kang karagdagang tanong. Um, Tungkol naman dun sa paano natin matitingnan, maikakawing yung malalang korupsyon dito sa mga nangyayaring ito sa mga mangingisda at saka itong pagsakop ng US at China na pananatili sa ating teritoryo. Yes. Yung yan, yung ginagawa ng China, yun nga, sabi ko kanina, nagamit ng Estados Unidos, no? Yung pagbabalik ng kanilang mga basong militar. Kaya, dahil dito sa yan, pagbabalik ng basong militar at pagdala ng mga US troop at mga kagamitan pandigma, ay bumabaha rin, no? Yung tulong pinansyal. USAID, nakanoon din yung mga pautang, no? Kaya, dito rin nakaasa ang administrasyon ni Bongbong Marcos. Dahil nga dun sa bangkarote siya at kurap nag-gobyerno na umaasa doon sa tulong, no, ng US at mga kaalyadong bansa. Actually, hindi na lang US ang dami ng mga bilateral maritime agreement, no? Meron tayo sa Japan, meron sa Australia, South Korea, marami na yan, no? Na mga bilateral agreement, maritime agreement. Hindi umano ay para sa yan, maritime safety, no? Fish keeping, pero hindi naman talaga tungulong, kundi ang ginagawa ay para ipakita yung mga kagamitan pandigma, mga high-tech na mga kagamitan pandigma ng Estados Unidos para ibenta at pagkakitaan. Yun, no? Yung corruption, yan nga, ano ko sa inyo, talagang systematic yan, mas madaling maintindihan sa mga mangisdayan. Yung sabi ko kanina, magkatulong o magkatuwang, hindi lang yung mga dinastiya, kundi yung malalaking borgisya comprador, no, ng ating bansa. Halimbawa, yung reclamation issue, San Miguel Corporation yan. Isa sa pinakamalaking borgisya comprador, no, sa ating bansa. Halos yan na lang yung kumukupo rin, no, ng mga malalaking kumpanya ay malalaking proyekto sa gobyerno. Halos kontrolado na rin niya yung buong ekonomiya ng mga batayang serbisyo, no? Maging sa panghimpapawid, tubig, kuryente, kalsada, no? At ngayon, no, yung liya natin ay for privatization na rin. San Miguel din yung may control. At yung mga infrastructure, sila rin, yung mga malalaki infrastructure, yung Manila International Airport, yung 2,000 hectare dito sa Manila Bay, private yan, pero yung meron pang plano yan, no? Yung tulay na magdudugtong from Bataan to Bataan, San Miguel din yun. Tapos yung sa Laguna Bay, meron ding Laguna Bay Road Network, no?
na tatayo ng highway sa gitna ng Laguna de Bay from Bicutan going to Zambales going to Los Baños, Laguna, yung Phase 1, tapos yung Phase 2 from Laguna going to uh, Pasig, no? Eh, yan sa gitna yan. San Miguel din yun. Pero yung ano yan, yung mga proyekto na yan ay pakinabang ng San Miguel. Halimbawa, yung reclamation. Tapos, yung epekto nga niya, yung pagbaha, ito rin yung nagamit ng mga tiwaling mga congressman, no, mga local government, mag-request na dapat budgetan ito, ipasok sa general appropriation, yung mga pondo para sa flood control. At dahil doon sa mga pondo na to, na ito na yung yan, dahil marami pangangailangan, ito na yung nagamit din para doon sa corruption. No? Systematic talaga. Yung mga DPWH na involved na local government, congressman, senador, no? Ano rin yan, ang epekto pa ng mga flood control na yan sa iba pa, no? Yung, dahil kung saan yan, sa ibang lugar naman, halimbawa sa Sorsogon, no? Di ba, involved si Senador Escudero, no? Dito sa corruption din at napakalaki rin ng bilang o ng halaga nung kanyang flood control doon. Eh, kailan ba nagsimula yung mga flood control yan? Mga ito rin, no? Mga previous years lang. Pero ang una diyan kasi mga proyekto ay yung mga coastal road, no? Yung coastal road na yan, makikita natin sa Sorsogon, halos ay napapaikutan na yung mga sentrong bayan ng mga simentadong coastal area. At dahil doon sa mga simentadong coastal area, kapag umulan, hindi na malaya nakakalabas yung tubig. Kaya nagkakaroon na ng pagbaha, no? Sa mga city. At dahil meron ng pagbaha, di kailangan natin ng flood control. Kaya, kumbaga, planado ang ano yan, yung dati-dati, nung wala pa yung mga coastal road, wala pa yung mga kalsada sa gilid ng dagat, malaya, pag umulan yan, labas yan kung saan bumuhos yung ulan, kung babaha doon yan, lalabas. Eh ngayon, dahil sarado ngayon, meron na lang gate, meron na lang labasan sila. No? Yung makitid yun. Eh dahil nga sa climate change, ang binubuhos, yung ibubuhos na isang buwan, eh binubuhos lang ng mga 3 oras, eh talagang saan lalabas? Walang labas. No? Kaya yun yan. Kumbaga sa ano, kita mo planado talaga Ganyan umiiral sa buhok. No? Na sila mismo, yung nasa gobyerno, yung gumagawa ng dahilan kung bakit minaba para pagkakitaan yung baha. Siyempre, dagdag pa natin dyan yung mga, ano kasi, yung mga, ano yan, coastal road na yan. Kailangan mo ng pantambak yan, di ba? Kailangan mo mag-quarry. Bawasakin mo yung mundo para ipantambak yan. Ayun, nasak mo pa yung mundo. Dapat nag-absorb ng ulan, wala na yung mga puno. Kaya, yun, tuloy-tuloy. Baha. Talagang nilolubog. Parang, ano yan, yung sabing nilubog, talagang sinasadya na ilubog, no? Yung mga mamamayang Pilipino. Okay. So, ibig ko sabihin, talagang gusto pa sana namin magpahaba yung pang ating talakayan, pero extended na tayo. Kaya, ika nga ihiling lang sana kami sa iyo sa ating panahon pagdangal ngayong gabi, tagapagsalita, na baka naman po ba pwedeng bigyan niyo na kami ng isang konkretong paliwanag. Ano ba yung mga pwedeng gawin pa ng pamalakaya para sa mga ating uring manggagawang maing isda na alam na, diniskusyon na lahat kung ano yung kalalagayan nila, kung paano patuloy na ipinaiikot-ikot tayo ng mga politiko, tapos hinaharas pa tayo nitong mga walang yan Chino sa sarili nating teritoryong dagat. Imbis na kakampi natin ay yung mga kababayan natin, yung mga leader natin, sila pa yung nagbebenta para sa atin noong panahon pa ni GMA. So ngayon, ano po yung kinakaharap na sitwasyon ng mga uring mangingisda na gustong solusyonan ng pamalakaya, at ano po ang mensahe ninyo sa ating mga kapwa OFW? Siyempre, marami tayong kasamang OFW sa may Batangas dito sa lugar namin. Ang daming mangingisda dyan.
na talagang yun yung second source of income nila bukod sa pagiging OFW. Ano po yung mensahe ninyo sa mga kababayan natin na merong kapamilyang mangingisda sa Pilipinas at siyempre, ano yung pwedeng magawa pa ng pamalakaya para sa kalalagayan sitwasyon ng mga mangingisda ngayon? Bago natin tapusin natin Yes. programa. Oo, medyo mahaba-haba yun, no? Pero ano ko lang, yung short ko na lang, ang Si, programa natin, siyempre, yung pagbuwag sa monopoly at control. Ito yung primary kasi, primary na dapat solusyonan, no? Kailangan mabuwag natin yung monopoly control sa industriya ng pangisdaan. Dapat equally, no? Napakinabangan ito ng mga mangisda at ng mamamayang Pilipino. At tiyakin na yung pangisdaan natin ay source ng kabuhayan ng mga mangisdang Pilipino at maging source din, no, ng kabuhayan o pagkain ng sambayan ng Pilipino, hindi lamang ngayon, kundi hanggang sa mga susunod na henerasyon. Kaya yung pamalakaya ay bahagi ng kanyang pakikibaka ay para panatilihin, no, na ang pangisdaan natin ay para sa Pilipino, mga mangingisda, at para sa sambayan ng Pilipino, hindi para sa dayuhan at ilan. Kaya yun yung gusto nating solusyonan. At kailangan na talaga natin ng mga rehabilitation ng ating mga coastal area. Kaya doon sa kailangan ng rehabilitation, halimbawa, yung mga abandon ng mga palaisdaan, kailangan dyan, dapat ibalik ng mga mangroves area. Mga mangroves area naman dati yan eh. Wag nating i-reclaim, wag nating tambakan. Ibalik natin sa mangroves, no? Magtanim tayo ng mangroves at hindi lang dito binabalik yung marine ecosystem natin sa coastal area, ay malaking tulong din ito doon sa paglaban natin sa palala, no, na pagbabago ng klima ng panahon, yung climate change. Kasi may mga karanasan tayo nung nakaraang malakas na bagyo, no, nung Yolanda sa bahagi ng Samar, yung mga makakapal, no, ng mga bakawanan ay hindi ganun kalala yung naging epekto sa kanilang komunidad at sa buhay, no, ng mga mamamayan nakatira doon. Kaya ito yung isang pinakamabisang paraan talaga para mamitigate natin yung impact doon sa pagtaas ng tubig, malalakas na bagyo sa ating mga komunidad, no? At siyempre pa, yung pagtutol natin doon sa export-oriented import dependent. Dapat mabago na yung polisiya, yung gobyerno, dapat pangunahin, kaya naman natin magsarili, hindi naman kailangan natin mag-export. Dapat ay baguhin yung mga patakan ng polisiya. Yun yung mga major na kailangan. Kaya kasi pag nagdaan yan patuloy yung importation natin, pinapatay nito yung mga malilit na mga isda kasi sila yung magiging kakompetensya ng mga imported na isda. Kung ano huli ng mga malilit na mga isda, ito rin yung mga import. Kaya malinaw na kompetensya ito. No? Hindi naman na ibig sabihin na ayaw natin ng mababa yung presyo ng isda. No? Mas ang totoo nga lang para ma-stabilize, no, yung mababang presyo ng isda kapag locally produced. Pag maraming isda tayo, doon natin natitiyak na mababa yung presyo ng isda, no? At ligtas pa. Kaya yung importation na hindi totoo, nakakatulong siya doon sa pag-stabilize ng presyo, kundi nagtutulong siya para mapatas lalo na tumaas yung presyo ng isda sa ating bayan. Ano yan, no? Kaya bawal na dapat lahat ng mapapanirang mga proyekto, reclamation, dredging, black sand mining. Kasi may nagagalap pang black sand mining, no? Lalo-lalo na sa bahagi ng norte, sa bahagi ng Cagayan, no? Malawakang extraction din yan at iba't iba pa. Yun yung ating gustong mangyari at yun yung programa ng Pamalakaya Pilipinas. Na ginagawa natin yan through organization, pagtatanggol nila at pamamagitan ng mga programa at din yung pagbabago ng batas ay nagpapasa tayo ng mga panukalang batas through Makabayan Black dito sa Kongreso para kahit papano meron tayong alternative, no, ng mga batas kasi yun din yung naging issue sa atin na panay-batikos lang daw tayo tapos wala raw tayong ginagawa na yung gusto natin mangyari. Kaya bahagi ito ng ating alternative na mga batas at programa, no? Alam natin na mahirap, no? Isulong yan. Ako nga, naging congressman pero hindi natin isulong yan kasi yung pag-iral, no? Yung numbers game dyan sa Kongreso at Senado, kanino interest nyo mas mabilis, no? Na naipapasa ang mga panukalang batas, no? Alam natin yan kapag sa mga pangmayamang mga batas at mga dayong kapitalista, bilis niyan eh. Lalong-lalo na, well, the regulation, diba? May 2095, ito, fisheries code.
Amendment of Fisheries Code 19654. Lahat yan ay pumapabor sa local environment ng mga kapitalista. Yun yung ano yan, kailangan natin. Talagang sistema yung kailangan natin baguhin. Hindi natin mabuo yung sistema ng ating lipunan kung magpapalit lang ng tao. No? At ang kailangan talaga diyan ay yung sistema, no, na umiiral, yung pagiging malakolonyan at malapudal, yung paglala, no, magsasamantala, lalo na sa kanayunan, no, sa mga batayan system natin, ay kailangan maibsan. Hanggat nananatili yung impluensya, no, at imposition ng mga patakaran at polisiya ng mga imperialistang bansa tulad ng Estados Unidos, ay hindi talaga magkakaroon ng tunay na pag-unlad at kalayaan, no, yung ating bansa. Kasi inuuna lagi ng mga ano yan, administration o mga tuta, no, na administrasyon ng Pilipinas ang interes ng kanilang among Estados Unidos, tulad ng si Trump ngayon, no? Nung pumunta doon bago magsuna, si Pangulong Bongbong Marcos, si Marcos daw yung pinakamagandang kausap, no? Kasi isipin mo nga naman, 20% yung tariff daw ay ipapatupad sa atin at ginawang 18 o 19, no? Yung gano'n, pero yung 100% na pinapayagan silang gamitin yung Pilipinas at gano'n din na payagan, no? Doon sa paghakot o pagsamantala sa mga lugar na yaman. At isa pa pala yun, no? Ang interest dyan sa West Philippines, hindi lang yung territorial water, yung territoryo, kundi yung yaman ng natural gas natin dahil oil na nakaimbip dyan sa West Philippines. Yan yung bakit ayaw bitawan niya ng China at ganoon din ng Estados Unidos. Yung so maraming alam mo ka Fernando, no, yung pong yung issue ng mga binanggit mo, talagang marami kami natutunan dahil talagang dito sa nakaraang isang oras nating talakayan, ika nga, mas tumimo sa isipan at puso namin na ganun pala talaga katindi ang kalalagayan ng ating mga uring isda sa ating bansa. Di ba? Napakahirap pala ka Teddy at saka ka Floyda, no? Oo. Akala natin, Laging inaapin nila yung uri ng mga mangingisda. At tulad nga nung nasabi ni Kapando na yung mga coastal road na ginagawa ay siyang sanhi ng malawang pagbaha at doon nag-umpisa rin yung mga flood control na pinagkukunan niya ng korupsyon. Talagang maganda at napakagandang ng ating natutunan diyan. Naging maliwanag sa ating mga tagapanood kung ano yung pinagdaraanan at kung paano yung organisadong pagnanakaw na ginagawa ng ating mga leader daw, mga lingkod bayan daw. So, maraming salamat po at sana sa mga susunod pang panahon, huwag kayong magsawa na bagamat alam namin na pipilitan kayong gumising ng maagang-maaga para lang makadaho pang palad kami, talagang napakalaking utang na loob sa amin na kayo kasama namin ngayong gabi at umagang-umaga naman dyan. Kaya mag-iingat po kayo lagi at sana sa mga susunod pang panahon, lagi namin kayo makasama dito. Ano po? Salamat po sa pag-imbita. Thank Lang siguro, hindi po ako napipilitan, no? Willing talaga ako maging bahagi, no, na ating programa. Nagpapasalamat ako at naghinayang nga ako sa kalahating oras nawala. Dapat alas 3 pa tayo nagsimula pero parang nagising ako alas 3:30 na. Sayang din yung kalahating oras. Opo, welcome po, ano? Sorry po at welcome po anytime po. Paabot lang po kayo kung kailangan kami. Ay, nandito lang po kami. Marami pong salamat at ingat din po kayo. Okay, maraming salamat po, Kapando.